paki-start mo, boss. Ayan o, Dayo from Palihan, Hermosa, Bataan. Oh, one click. O, anong masasabi mo? Kumusta kayo mga padreng? At welcome back na naman sa ating channel, Barako Dos, Dayo from Palihan, Toda. Ayan o, shout out sa mga taga Palihan. Ang issue ng motor ni boss sa umaga, 100 kick daw kinakaya bago pa umandar. Mula nung pagkakuha sa kasa, tune up change oil lang yung ginagawa sa carburetor, wala pang ginalaw, boss. So hindi pa rin natuno yung kanyang carburetor. So minsan may time na sa umaga kailangan mo pang sabayan ng gasolina para lamang umandar. May pagkakataon naman na parang sinisinok, namamatay, tumatakbo, kala mo umaatras. At sa pagto-troubleshoot ng ganyang issue mga idol, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat may guide tayo or step by step para matumbok natin yung eksaktong sira niyan. Kalimitan ang ginagawa ko sa ganyang problema, pinupulsuan natin dyan. Kumbaga sa tao, kung may pilay ka, kailangan mo munang pulsuan kung alin yung ating babanatan. Dito sa ating mga motor, halos lahat ng motor may pulso yan. Ang pinakapulso niyan yung kanyang spark plug. So napansin ko ang tinakbo ng kanyang motor ay 30,000 na pero wala pa siyang pinapalitan. So konting tip lang mga padreng, ang pagpapalit ng spark plug natin every 8,000 kilometers or 1 year. So automatic to, magpapalit na tayo. Pero alamin na muna natin yung plug reading niya dito sa kanyang spark plug, kung ano yung mga naging dahilan. Pero kalimitan dahil nga napakatanda na ng spark plug niya, possible na yan din ang sign kung bakit nangungulit yung motor ni boss. So wag na natin patagalin at banatan natin yan. O, tanggalin na muna natin yung kanyang spark plug para ma-check natin yung tatlong kulay, brown, black, tsaka yung mamuti-muti. So baklasin na natin to. At dito sa kanyang spark plug, kung mapapansin nyo yung kanyang center electrode, pumantay na rito sa labi. Tapos pasok natin yung sukat ng lagari or 25,000 of an inch. Dapat yan, eksakto yan. Mapapansin nyo mga idol, may clearance na sa ibabaw, tapos pudpud na tong ibabaw. So ibig sabihin talagang palitin na to dahil nga base sa manual, every 8,000 kilometers nagpapalit na siya. So ito yung papalit natin, NGK original. Mapapansin nyo, ayan o, sakto lang yung kanyang sukat ng lagari. So ito yung ikakasa natin. At ang isusunod natin dyan yung kanyang high tension wire. I-check natin kung may corrosion o kailangan putulan. So check na muna natin. At dito sa kanyang high tension wire, tanggalin natin yung cap asinoy, so yung kopa. I-check natin dito kung nagbeberde o may corrosion. At sa pagkakataong yan mga padreng, makinis naman, ayan o, labas yung tanso. Ibig sabihin wala tayong gagalawin dyan at pwede na natin ibalik. Kinasa ko na rin yung kanyang spark plug, so balik na natin yan. At isunod naman natin mga padreng yung kanyang carburetor. So tatanggalin natin yung fuel hose, yung dalawang screw dito. Tapos baklasin natin, i-check natin yung kanyang timpla ng kanyang fuel mixture. So baklasin ko na muna. At dito sa kanyang carburetor mga padreng, may makikita tayo dito na kulay tanso. Itong tanso na to, ito yung tinatawag na fuel mixture. Siya yung nagko-control ng gasolina. So mapapansin nyo may butas yan dito. Ngayon, bibilangin na muna natin yung naka-install dito sa kanyang carburetor. Kalimitan 3.5 yung linalagay natin dito. So bilangin natin mga idol. Medyo matigas yata. Bilangin natin. Kalahati. Kalahati. Isa. So medyo matigas mga idol, wag na natin persahin. Medyo parang maganit na siya. Wag na natin bilangin yan. Basta ang install nyo lang dito, pag makulit yung inyong motor, Barako 3.5. So wag na natin, possible to na may mga parang nag-aasin na. So tanggalin na natin. Wag na nating pilitin pa. May tendency kasi na pag sinagad natin yan at binilang natin, nababali yung pinakakarayom. So yun ang lagi natin iingatan.
So wag na natin bilangin dahil medyo masikip. So ilabas na natin to. At pansinin nyo rito sa kanyang fuel mixture, dapat to kompleto yung materyales, spring, washer at yung kanyang controller. Doon sa kanyang fuel yung pinaka o-ring. So baklasin lang natin. Pansinin nyo mga padre, namumuti yung mga thread. Ayan o. Nakaka-apekto sa performance, minsan nagkokos ng hard starting. So ayan, mapapansin nyo yung dulo, may mga parting mangitim-ngitim. Pupunasan lang natin yan. Tapos tanggalin natin yung spring, yung washer, tsaka yung o-ring. Ito lang din. Ay, may spring na. So yun, may goma naman, malinis naman yung loob. So ang gagawin lang natin mga idol, yung tamang bilang. Ito yung ating fuel mixture. Yan. Ganyan lang ng kamay, tanggalin nyo lang maitim. Ang target kasi natin dito, yung tamang bilang. Spring tapos washer. Ayan na. Washer. Malinis naman siya. Ayan. Tapos may o-ring yan dito sa loob. Ayan, nakikita naman sa camera. So nakita ko malinis naman. So hindi na natin kailangan tanggalin yung o-ring. Bakit kamo? Pag tinanggal natin yung o-ring, pwedeng masugatan dito sa ating pangkuwit. Pag ginanon natin at hindi natin nakuha yan, nasugatan, gagastos pa yung may-ari. So yun lagi nating iwasan. Sa silip lang nalalaman natin kung kondisyon. Imagine niyo pag sinukit natin, napupunit yan. So lalong magkakaproblema. So yung carburetor kasi mahiwaga yan. Yan ang parte na pinakamahiwaga, napaka tawag rito sa mahiwaga, boss. Paabot nga ako ng yung screw malit. So ang gawin lang natin mga idol, ang tamang pagtutono nito. So pitin lang natin ng pakanan. Pitin natin ng pakanan. Lalabas dito yan, dapat lumabas dito yan mga padreng. So pag sinagad natin dito yan, hindi sagad na sagad kasi pwedeng mabali yan. So yung makikita nyo na lumabas dito, pwede na kayong bumilang ng pabalik. So sagad na muna natin. So ayan o mga idol, lumabas na siya at hindi natin pinersa. Eto, masasalat nyo naman dito, hindi lang makita sa camera. So itong part na to, ayun, nakalabas na siya. Ngayon, dyan tayo bibilang ng 3.5. Bilang tayo dyan ng 3.5. So ayan ayan, kalahati, isa, isa't kalahati, dalawat kalahati, tatlo't kalahati. So kung mapapansin nyo mga idol, malinis yung kanyang carburetor. Bago linis lang ba ito, boss? Hindi ba nakagalaw? Hindi pa daw nakagalaw. Napakalinis ng kanyang carburetor. So automatic to, malinis yung kanyang air filter. Pag napansin nyo na madumi yung carburetor,
automatic yan, maglilinis kayo ng air filter element. Matic na puno na ng dumi. Pero sa pagkakataong yan, napakalinis oh. Oh, napakalinis yung kanyang ano. Ayan oh. Malinis na malinis. So, sign yan na malinis yung kanyang air filter. Or yung lugar nila hindi maalikabok. So, pwede na nating ibalik yan. Tapos, isusunod natin yung kanyang barbula. At isunod naman natin yung kanyang barbula. Nakakabit na natin yung kanyang carburetor. Tanggalin natin 8mm lahat yan. Dito timing cover 2. Baklasin natin yan. At dito gamit yung kickstarter, ilubog yung exhaust, aangat, lubog yung intake, aangat, itapat natin yung letter T dito sa marking. At sa pagkakataong yan, pwede na natin silipin yung kanyang clearance ng barbula. So dito, base dito sa hinihingi dito sa kanyang specs, 8 to 12. So doon tayo sa 10. Exhaust 10 to 14, doon tayo sa 12. So sisilipin ko tong barbula kung nakatama yan. So gagamit tayo ng 10mm dito. So hindi dapat maigpit at di dapat maluwag. So ayan, okay siya mga idol. So hindi tayo mag-a-adjust dito. Dito sa kabila sa exhaust 12, dapat to smooth lang din. Ayan o. So maganda yung clearance ng barbula ni boss. Shout out kay paring Sherwin. O siya yung nag-a-adjust nito. Napakaganda ng clearance at hindi nagbabago. Mas maluwag yung exhaust dito sa ating intake. Kapag binalik natin yung mga cover, mga idol, lagi natin tatandaan, i-check natin kung nakaalsa tong mga o-ring. Dapat yan angat dito kasi may pagkakataon na binaklas lang. Bakit daw tumagas? Dahil nga hindi sila nag-check na mga o-ring. So pag binalik natin yan, dapat may grasa para hindi kumiskis dito, smooth nating ibabalik. Ganon din dito, dapat lagyan natin ng manipis na grasa yung mga cover tappet natin. Dapat yan, papahiran natin ng manipis na grasa. Ang purpose kasi ng grasa, siya yung nagsisilbing insulator para hindi tumigas yung ating o-ring. So imagine niyo pag pinunasan natin yan, pati to dito, binalik natin, yung init ng makina, inaabsorb ng o-ring, siya yung time na tumitigas. Pero pag may grasa po yan, nako-control po yan yung pagkasira ng mga o-ring. So hindi ko na ipapakita, pero gagrasahan natin yung mga o-ring na yan at pwede na nating ibalik. At ang isusunod natin dyan, change oil. Ngayon, ibigay ko lang ang idea rito kung bakit hard starting. Nakita ko dun sa kanyang spark plug. So isang cause dahil palitin na yung kanyang spark plug. Barbula okay naman. Dito hindi pa daw na-adjust dito sa kanyang carburetor. Never pa daw dyan nagalaw. So kalimitan nung nasa dealer pa tayo, mali yung mga adjustment yan. So isang cause din yan kung bakit nag-hard starting. So ayan, ibabalik na natin yan, change oil, tapos mamaya i-check natin yan kung mag-hard starting pa yung motor ni boss. So yun nga mga padreng, nakabit na natin yung carburetor, yung barbula okay naman, spark plug palitin na, tono ng carburetor, yan ang mga ginawa natin. Try natin kay boss, paki-start mo boss. Ayan o, Dayo from Palian, Hermosa, Bataan. Oh, one click. O, anong masasabi mo? Para bang nagbago? Ayos naman din. Baka may gusto kang shoutout doon sa mga Palian. Shoutout sa si Seth Mariga, si Alonso Leon. Oh, shoutout sa inyo mga idol. Oh, ayan oh. Good na yung motor ni boss. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.